Sa loob ng isang gabi, libo-libong tao ang pinatay. At ang babaeng itinurong may kagagawan nito ang Queen Consort of France. Pero tanong, halimbawa ba siya o produkto lang ng mundong nagturo sa kanya na power equals survival? At kung ang apelido mo ang magliligtas sa pamilya mo, gagamitin mo ba ito? Ang kwento natin ngayon ay hindi lang tungkol sa pagdanak ng dugo. Ito rin ang kwento ng tinawag nilang The Poisoner Queen, si Catherine de Medici. Disclaimer lang, ang kwentong ito ay based sa historical accounts. May halong facts at myths. May posibleng mga graphic na description din. Take what resonates at gamitin natin ito para mas maintindihan ang patterns ng mga tao. Paris, 1572. Isang kasalan, dapat selebrasyon, dapat pagkakaisa. Pero sa likod ng mga ilaw at selebrasyon, may listahan na ng mga pangalan. At pagsapit ng gabi, ang kasalan at kasiyahan naging patayan bigla. Ito ang St. Bartholomew's Day Massacre. Libo-libo mga protestante ang mga pinaslang, hindi lang sa Paris, sa buong France. At sa gitna ng lahat ng to, isang pangalan ang paulit-ulit na binubulong. Catherine de Medici. Pero eto ang tanong, talaga bang siya ang may pakana o siya lang ang pinakamadaling sisihin? Hindi siya ipinanganak bilang queen. Ipinanganak siya sa Florence, Italy, bilang miyembro ng makapangyarihang pamilya, ang Medici family. Kung may nepo baby noong panahon ng Renaissance, isa na sila doon. Bangko sa kanila, Vatican connections sa kanila, meron sila marami. Political influence sobra-sobra. Kumbaga, lahat ng malalakas at makakapangyarihan ng mga kapit, meron sila. Pero kahit ganun, hindi madali ang naging buhay ni Catherine. Naging orphan siya sa murang edad, ginamit sa isang political na marriage, at ipinakasal siya kay Henry II of France. Pero for years, hindi siya minahal. May kabit pa ang asawa niya, na para bang normal noong mga panahon na yon. Mas pinapaboran ng asawa niya ang ibang babae sa korte kaysa sa kanya na reyna nung time na yon. Just imagine, powerful ka nga sa papel, pero invisible ka naman sa mata ng sarili mong asawa, maski sa sarili mong buhay. Kaya nung dumating ang pagkakataon, sa tingin ninyo, pipiliin ba niyang manahimik o babawi siya ng malupit? The fracture point. Isang aksidente, isang jousting match, nasibat yung hari, dumiretso sa mata niya. Agad-agad na namatay si Henry II. At doon nagsimula ang totoong laro, yung chess game. Ang mga anak niya, tatlo sila, si Francis II of France, si Henry III of France. Mga batang hari, wala pa sa wastong edad, mahihina, madaling manipulahin. Pero hindi si Catherine. Siya ang naging boses sa likod ng trono. Pero bakit kaya siya kinakatakutan? Ano kaya ang ginawa niya para bansagan siyang The Poisoner Queen? The game of power. So, nung time na France was in total chaos, magulong-magulo sa France nung time na yon, ito na yung panahon ng French Wars of Religion. So, yun yung Catholic versus yung mga Protestante. Nagkaroon ngayon ng Civil War. At si Catherine, hindi siya kakampi. Ang ginawa niya, nilaro niya yung parehas na sides. Bumalimbing siya. Nagkaroon ng marriage alliance, nagpakasal at nakipag-alya siya para sa posisyon sa trono. Nagkaroon din ng political manipulation, mga strategic betrayals, classic Medici move. Dito pumapasok yung tanong, matinding nepotism ba to? Ginamit niya ba ang apelido niya, ang koneksyon niya, yung posisyon niya sa pamilya niya para manatili sa kapangyarihan? Pero kung hindi niya ginawa yun, mawawala ang pamilya niya sa trono. At baka pati ang buhay nila malagay pa sa peligro.
Kaya nung dumating ang pinakamapanganib na desisyon, ano sa tingin niyo ang pinili niya? Kapayapaan o kontrol? So balik tayo sa kasalan. Isang pagtatangka para pag-isahin yung dalawang panig. Pero may mga takot. May mga bumubulong-bulong din. Siyempre may mga chuchu sa reyna. Na ang mga protestante daw nung time na yon ay nagbabalak na agawin ang kapangyarihan ng trono. At dito na nagdesisyon si Catherine de Medici, hindi lang bilang reyna kung hindi bilang ina. Pinili niyang alisin yung mga nagbabanta. At ang naging resulta, dumanak ang dugo. Libo-libong buhay ang nawala. Pero, tandaan mo, hindi lang siya ang gumawa ng desisyon. Isa tong sistema. Ito ay kailangan at napapanahon siyang gawin. Kung saan yung awa pwede maging isang kahinaan. Pero teka, totoo ba ang lahat ng mga paratang sa kanya? O may mga kwentong dinagdag lang para siraan siya? Fact versus myth. So Poison Queen yung tinawag sa kanya. Wala tong solidong proof. Propaganda lang to ng mga kalaban. Tinawag din siyang witch or gumagamit ng dark magic. Oo, meron siyang connection kay Nostradamus dati. Pero guess what? Lahat ng mga royal courts noon, may ganun na nagkokonsulta sa mga astrologers. So, hindi siya special. Normal siya noong time na yon. Mastermind daw siya ng lahat ng mga kaharasan. Hindi rin. Yung France kasi noong time na yon, sira na siya. Kumbaga, nasusunog na siya sa sarili niyang kaguluhan. May lamat na. Si Catherine de Medici, nag-adjust lang siya doon sa apoy. So, ano ba talaga siya? Hindi siya santo, hindi naman din siya halimaw. Isa siyang babaeng natutong mabuhay sa mundong hindi marunong magpatawad. Madaling husgahan yung mga nagawa niya under the rule of Queen Catherine. Pero kung ilalagay ka sa parehong sitwasyon, kung ang pamilya mo ang nakataya, hanggang saan ka aabot para protektahan sila? May palaisipan ako sa inyo ngayon. Sa tingin ninyo, nagkataon lang ba na naging masama siya dahil sa kailangan niyang gawin ito para ma-secure yung future ng pamilya niya? Naniniwala ba kayo sa saying na power equals survival? Comment your thoughts below. I read everything. If you're into stories like this, yung hindi lang basta-basta kwento, hindi salamin ng pagkatao, you know where to find me. May mga dark history at mga kwento pa tayong bubuksan. Bye for now!